Ako si Ana, isang simpleng probinsyana na nakipagsapalaran sa ibang bansa upang makatulong sa pamilya. Nang makahanap ako ng trabaho bilang katulong sa isang mararangyang bahay sa Middle East, akala ko'y ito na ang aking pagkakataon upang makamit ang mga pangarap ko. Ang aking amo, si Senyora Clarissa, ay isang maimpluwensyang negosyante, habang ang kanyang kasintahan, si Marco, ay isang binatang tila perpekto sa paningin ng marami. Unang kita ko pa lang kay Marco, hindi ko na maikakaila ang kakaibang pintig ng aking puso. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap, at ang kanyang nangiti ay sapat na upang palambutin ang kahit sinong babae. Ngunit alam kong mali na magkaroon ng nararamdaman para sa kanya, lalo na't siya ang kasintahan ng aking amo. Sa bawat araw na lumilipas, naging mas malapit kami ni Marco. Madalas siyang bumibisita sa mansyon. At sa tuwing wala si Senyora Clarissa, kami nagkakaroon ng pagkakataon na mag-usap. Ang aming mga kwentuhan ay puno ng tawanan at pag-unawa sa isa't isa, bagay na bihirang mangyari sa akin noon. Isang gabi, habang naglilinis ako ng sala, hindi ko inaasahan na makikita ko si Marco na nakaupo sa sofa, tila may iniisip na malalim. "Ana!" tawag niya sa akin. At nang magtama ang aming mga mata, naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin. "Marco, bakit ka nandito ng ganitong oras?" Tanong ko. Nag-aalangan ngunit may halong pag-aalala. "May kailangan akong pag-usapan sa'yo," sagot niya. At sa kanyang boses ay naramdaman ko ang lungkot at pag-aalinlangan. Umupo ako sa tabi niya. At doon niya sinimulang ikwento ang kanyang mga alalahanin. Nalaman ko na hindi pala siya masaya sa piling ni Senyora Clarissa. Ang kanilang relasyon ay tila isang palabas na kinakailangang ipakita sa publiko, ngunit sa likod nito, wala nang pagmamahalan. "Ana, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin," sabi ni Marco. At sa isang iglap, ang kanyang kamay ay nasa aking pisngi. Pinapawi ang luhang, hindi ko na malayang pumatak. Hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Ang aming mga labi ay nagtagpo. At sa halip na pagtulak palayo, ako'y kanyang niyakap ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, nalimutan ko ang mundo, ang tama at mali, ang mga dapat at hindi dapat. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanyang yakap at ang tibok ng aming mga puso. Ngunit ang mga sandali ng kaligayahan ay laging may kapalit. Habang kami magkayakap, narinig namin ng malakas na paglakad papalapit. Ang pinto ng sala ay biglang bumukas, at doon nakatayo si Senyora Clarissa. Ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit at pagtataksil. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ang nakita niya. Naghalo ang takot at hiya sa aking dibdib. Alam kong sa isang iglap, ang lahat ay magbabago. Pagkatapos ng ilang linggo ng pag-iwas at paglimot, sa wakas ay napagpasiyahan kong harapin ang sitwasyon. Hindi ko na kayang manatiling tahimik. Kailangan kong kausapin si Marco, ang kasintahan ng amo kong si Madam Celia, na tila naging dahilan ng aking pagkalito at pagdududa sa sarili. Ngunit paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Bakit ko ba hinayaang mahulog ang damdamin ko sa isang taong hindi ko dapat nagustuhan? Bumalik ang alaala noong unang beses kaming nag-usap ni Marco. Isang gabi iyon na abala si Madam Celia sa isang pagtitipon. Naiwan naman si Marco sa mansyon at abala sa kanyang trabaho sa opisina. Nagkataong ako ang naatasang magdala ng kanyang hapunan sa opisina. Nang buksan ko ang pinto, napansin kong tila may bumabagabag sa kanya. Tahimik siyang nakaupo, nakatitig sa kawalan. Nagpa siya akong hindi na siya abalahin, kaya tahimik kong inilapag ang dala kong pagkain sa kanyang mesa. Ngunit bago ako makalabas, tinawag niya ako. "Sandali, pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Nagulat ako.
Hindi ko akalaing magiging interesado siya sa isang katulad kong si simpleng katulong. Ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan, lumapit ako sa kanya. Nag-usap kami ng matagal. Tinanong niya ako tungkol sa aking pamilya, sa mga pangarap ko, at sa mga pinagdaanan ko sa buhay bilang isang OFW. Sa mga sumunod na araw, hindi ko na napigilang hindi siya isipin. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas madalas ang aming pag-uusap. Sa tuwing nagkakataon na wala si Madam Celia, nagpupunta si Marco sa kusina upang makipagkwentuhan. Noon ko naramdaman na parang may koneksyon kami. Nararamdaman ko na naiintindihan niya ako, na may malasakit siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Ngunit unti-unti akong nahulog sa kanya. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga pinggan, bigla siyang lumapit. Alam kong mali ito, pero hindi ko mapigilang mahulog sa'yo. Bulong niya habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam ang isasagot. Naramdaman kong totoo ang kanyang sinasabi. Ngunit alam kong mali ito. Alam kong delikado at masalimuot ang sitwasyon namin. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko rin napigilang hindi magpadala sa nararamdaman ko. Naging mas malalim ang aming ugnayan. Nagkaroon ng mga lihim na pagtatagpo sa tuwing wala si Madam Celia. Ngunit sa kabila ng saya, alam kong may takot at pag-aalala sa puso ko. Paano kung malaman ni Madam Celia? Ano ang mangyayari sa akin? Sa amin ni Marco? Isang araw, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, biglang dumating si Madam Celia. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating. May kailangan ka bang sabihin sa akin? Tanong niya na may halong pagdududa. Kinabahan ako. Tila ba alam niya ang lahat? Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig ko ang kalansing ng mga susi mula sa pintuan ng likod. Si Marco. Pumasok siya at nagulat nang makitang nandoon si Madam Celia. Nagkatinginan kami ni Marco. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-aalala at takot. Ngunit agad niyang binaling ang kanyang tingin kay Madam Celia. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Pilit na kalmado ang boses. May kailangan akong malaman. Sagot ni Madam Celia. At sa tingin ko, nararapat na malaman ko ito ngayon. Tila bumagal ang oras. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob. Ngunit bigla kong naramdaman na kailangan kong ipagtapat ang lahat. Madam, patawarin niyo po ako. Bungad ko. Hindi ko po sinasadyang mahulog kay Marco. Wala po akong intensyong sirain ang inyong relasyon. Tumahimik ang paligid. Nakatingin lamang si Madam Celia sa akin. Hindi ko mabasa ang kanyang reaksyon. Ngunit sa isang iglap, nakita ko ang pagluha sa kanyang mga mata. Akala ko ba'y mapagkakatiwalaan kita? Bulong niya, puno ng sakit ang boses. Bago pa man ako makapagsalita, biglang may kumatok sa pinto. Lahat kami pinapatingin. Sino pa kaya ito sa ganitong oras? Lumapit si Marco sa pinto at binuksan iyon. Nagulat kami nang makita ang isang babaeng hindi pamilyar sa amin. Sino siya? Tanong ni Madam Celia, halatang naguguluhan. Siya si Andrea! Sagot ni Marco. Biglang bumigat ang kanyang boses. Asawa ko! Parang bigla akong napatigil sa aking kinatatayuan. Asawa? Hindi ko alam ang sasabihin o gagawin. Saan nagkamali ang lahat? Paano ko haharapin ang bagong pagsubok na ito? Sa isang iglap, nagbago ang lahat ng aking akala. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang magiging kapalaran ko ngayon? Sa bawat araw na dumaan, lalo akong nahulog kay Daniel. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ang bawat ngiti niya, ang bawat sulyap na lihim, ay tila mga kidlat na sumasalubong sa aking puso. Alam kong mali ito. Alam kong hindi dapat mangyari ang ganito. Pero ano ang magagawa ko kung ang damdamin ay tila isang ilog na hindi ko mapipigilan? Isang umaga, habang nag-aayos ako ng mesa para sa almusal,
Narinig ko ang boses ni Ma'am Clara sa telepono. Mahina ngunit puno ng tensyon. Oo, mahal! Darating na ako sa Sabado! Sabi niya. Agad kong naramdaman ng kaba. Sabado? Iyon ang araw na magpapahinga si Daniel mula sa trabaho. Sabi niya. May pupuntahan kaming espesyal. Isang lugar kung saan kami makakapag-usap ng walang pangamba na may makakarinig. Lumipas ang mga araw na parang isang bulong sa hangin. At sa wakas, dumating ang Sabado. Nagbigay si Ma'am Clara ng huling utos bago siya umalis ng bahay. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay bago ako bumalik. At huwag mong kalilimutan ng mga bulaklak sa hardin. Bilin niya sa akin. Tumango ako. Ngunit ang isip ko ay nasa iba. Nasa kung ano ang mangyayari sa aming pag-uusap ni Daniel. Sa wakas, dumating si Daniel. Nakausap ko siya sa likod ng bahay, sa lugar kung saan madalas kaming magtagpo. Gusto kitang makilala ng lubusan, sabi niya. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero hindi ko maitanggi ang nararamdaman ko para sa iyo. Nagulat ako. Alam kong may nararamdaman siya, pero hindi ko inaasahan na aaminin niya ito ng diretsyo. Daniel, paano ang relasyon mo kay Ma'am Clara? Tanong ko. Puno ng pag-aalala. Suminghap siya ng malalim. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Pero ang alam ko, hindi ko kayang magpatuloy na ganito. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa aking puso. Alam ko, sa kabila ng lahat, na may mga bagay na hindi ko maaaring baguhin. Hindi ko kayang sirain ang kanyang relasyon kay Ma'am Clara. Ngunit hindi ko rin kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ano ang gagawin natin? Tanong ko. Ang tinig ko ay nanginginig sa kaba. Wala akong sagot sa ngayon. Sagot niya. Pero handa akong ipaglaban ito. Ipaglaban ka. Puno ng emosyon ng sandaling iyon. Ngunit bigla kaming nagulat nang may narinig kaming yabag papunta sa hardin. Agad kaming naghiwalay at nagkunwaring abala sa pagtatanim ng bulaklak. Si Ma'am Clara ay nakatayo sa pintuan. Ang mukha ay tila puno ng pag-aalala. Ano ang ginagawa niyo rito? Tanong niya. Ang tinig ay puno ng tensyon. Nag-aayos lang po kami ng hardin, ma'am. Sagot ni Daniel. Pilit nang umingiti. Tumango si Ma'am Clara. Ngunit ang mga mata niya ay tila may alam na hindi namin masabi. Siguraduhin niyong maayos lahat, ha? At Daniel, gusto kitang makausap mamaya. Mayroon tayong dapat pag-usapan. Agad na sumiklab ang kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang alam ni Ma'am Clara? Alam kaya niya ang tungkol sa amin ni Daniel? Hindi ko mapigilan ang pag-iisip ng kung ano-ano habang ang oras ay tila mabagal na lumipas. Kinagabihan, habang nagluluto ako ng hapunan, narinig ko ang boses ni Ma'am Clara at Daniel sa sala. Daniel, may naririnig akong mga bagay-bagay, sabi ni Ma'am Clara. Ang tinig ay puno ng pag-aalala. May naririnig akong bulong-bulungan mula sa ibang tao. Ano ang nangyayari sa atin? Hindi ko mapigilan ang sarili kong makinig. Ang bawat salitang binitiwan ni Ma'am Clara ay tila mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Ang bawat sagot ni Daniel ay mga kidlat na nagliliwanag sa dilim. Clara, hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero, sagot ni Daniel. Ngunit bigla siyang pinutol ni Ma'am Clara. May iba ka bang mahal, Daniel? Tanong niya. Ang tinig ay puno ng emosyon. Tumahimik si Daniel. Alam ko, sa sandaling iyon, nawala na akong magagawa kung hindi ang maghintay sa kanyang sagot. Pero ang sagot na iyon ay hindi ko na narinig. Biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang tao na hindi ko inaasahan sa gabing iyon. Si Sir Robert, ang kapatid ni Ma'am Clara. Clara, may dapat kang malaman, sabi ni Sir Robert. Ang tinig ay puno ng tensyon.
Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero alam ko na kung ano man ang sasabihin niya ay magbabago sa takbo ng lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang kwento namin ni Daniel ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang lihim namin ay tila isang bombang malapit ng sumabog. At hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na mangyayari. Sa mga araw na lumipas, tila lalo akong naiipit sa komplikadong sitwasyon na ito. Hindi ko maikakaila ang nararamdaman kong pagnanasa para kay Daniel, ang kasintahan ng aking amo, na si Alisa. Sa tuwing nagkakasalubong ang aming mga mata, may kung anong kuryente ang dumadaloy sa aking katawan. Ngunit alam kong mali ang lahat ng ito. Minahal ko siya sa paraang hindi ko inaasahan, ngunit may hangganan ng lahat. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng hapagkainan para sa almusal, pumasok si Alisa sa kusina. Nagtataka ako kung bakit siya mukhang pagod at matamlay. Umupo siya sa harap ng mesa at tila malalim ang iniisip. Napansin kong wala si Daniel. Madalas silang magkasama tuwing umaga, kaya naman hindi ko maiwasang magtanong. Miss Alisa, okay lang po ba kayo? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngumiti siya ng pilit. Oo, okay lang ako, Mira. Nagkaroon lang kami ng kaunting hindi pagkakaintindihan ni Daniel kagabi. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot at pag-aalinlangan. Naiisip kong baka ito na ang simula ng kanilang pag-aaway. Ngunit hindi ko rin alam kung paano ko maitatama ang mali kong nararamdaman. Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang tumunog ang cellphone ni Alisa. Agad niyang sinagot ito. At sa kanyang pag-uusap, narinig ko si Daniel sa kabilang linya. Nag-uusap sila tungkol sa isang party na dadaluhan nila sa Sabado. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga ako sa aking silid, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari sa party na iyon. Alam kong hindi ako kasama, ngunit ang aking puso ay patuloy na nagtatanong kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Daniel sa akin. Sabado ng gabi. Habang abala si Alisa sa pag-aayos at si Daniel naman ay nagbibihis, naroon lang ako sa gilid. Tahimik na nagmamasid. Nang umalis na sila, naiwan akong nag-iisa sa bahay. Ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Mga ilang oras matapos silang umalis, biglang may kumatok sa pintuan. Nagulat ako nang makita ko si Daniel sa labas. Mukhang balisa. Mira, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nagtaas ang kilay ko sa pagtataka. Ano yung nangyari? Akala ko ba kasama mo si Alisa sa party? Umiling siya. Nag-away kami kanina at umalis siya mag-isa. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Ang pag-aaway nila ay tila nagsisilbing pinto para sa akin, ngunit alam kong mali ito. Pumasok si Daniel sa bahay at umupo sa sofa. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. At hindi ko maiwasang maawa. Mira, alam mo bang mahalaga ka sa akin? Biglang tanong niya. Naikinabigla ko. Hindi ko alam ang isasagot. Masyadong komplikado ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, ang puso ko ay tila umiikot sa saya. Ngunit may bahagi rin ng aking sarili ang nagtatanong kung paano ko haharapin ang kahihinatnan ng pag-uusap na ito. Mira, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero hindi na ako masaya kay Alisa. Parang may kulang, at ang kulang na iyon ay ikaw. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin ng matindi. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging takbo ng lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong maaaring totoo nga ang nararamdaman niya, ngunit paano ko sasabihin kay Alisa ang lahat ng ito? Paano ko haharapin ang katotohanang maaari kong sirain ng relasyon nila? Daniel, hindi ko alam. Sagot ko, pilit na nilalabanan ng nag-uumapaw na damdamin. Alam mong mahalaga rin kayo sa akin,
pero hindi ko kayang maging dahilan ng gulo ninyo ni Alisa. Tumango siya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-unawa. Naiintindihan ko, pero sana malaman mo lang na mahalaga ka sa akin. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay nakabiti ng lahat. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong ang desisyon ko ay makakaapekto sa aming lahat. Habang nasa gitna ng pag-uusap namin, biglang bumukas ang pinto. Nagulat kami pareho nang makita si Alisa na nakatayo sa may pintuan, puno ng galit at pagtataka sa kanyang mga mata. "Mira, Daniel, anong ibig sabihin nito?" tanong niya, puno ng paghihirap. Ang kanyang tanong ay tila isang twist na hindi ko inaasahan. Paano namin ipapaliwanag ang lahat ng ito? Paano namin haharapin ang bagong yugto ng aming mga buhay? Sa puntong iyon, alam kong wala nang atrasan. Ang lihim na natuklasan ay maaaring magbago sa lahat ng bagay. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong ito. Ngunit nararamdaman kong malapit na akong sumabog. Ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib ay tila hindi na kayang itago pa. Nararamdaman ko na ang oras ng pag-amin ay dumating na. Ngunit paano ko nga ba ito gagawin? Nasa loob ako ng maliit na silid na tila naging saksi sa lahat ng luhang pumatak mula sa aking mga mata. Sa loob ng 4 na sulok ng kwartong ito, naramdaman ko ang kalungkutan at ligaya, pag-asa at takot. Dito ko unang naramdaman ang kakaibang tibok ng aking puso para sa lalaking alam kong hindi dapat. Si Mark. Ang lalaking nagtulak sa akin sa isang komplikadong sitwasyon. Mula nang mag-umpisa akong magtrabaho sa bahay ng amo kong si Aling Clara. Si Mark, na ang laging laman ng isip ko. Hindi ko inaasahan ng ganito. Isa lamang akong katulong na dapat ay nakatuon sa aking trabaho. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nahulog ang loob ko sa kanya. Ang problema, si Mark ay kasintahan ng anak ni Aling Clara, si Angela. Isang magandang babae na mayroong lahat ng bagay na tila ba sa akin ay imposible. Kagandahan, kayamanan, at isang maganda at maayos na buhay. Ang kanilang relasyon ay tila perpekto sa paningin ng lahat. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kasiyahan nila, isang lihim ang nabuo, isang lihim na ako ang may dala. Isang gabi, habang abala si Aling Clara sa pag-aasikaso ng negosyo at si Angela ay nasa ibang bansa para sa isang proyekto, nagkaroon kami ng pagkakataon ni Mark na mag-usap ng masinsinan. Hindi ko inaasahan ang magiging takbo ng gabing iyon. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Minsan, ko na siyang ipinangakong iiwasan. Ngunit paano ko nga ba ito magagawa kung palagi siyang nariyan? Kat, tawag niya sa akin habang nakaupo kami sa maliit na mesa sa kusina. May gusto akong sabihin sa'yo. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa bawat segundo ng aming pag-uusap, tila mas lalo kong nararamdaman ang pagnanais na aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Alam kong mali, ngunit ang puso ko'y nagwawala. Alam kong hindi ito tama, simula niya. Pero hindi ko na kayang itago pa. Nanlaki ang aking mga mata. Pakiramdam ko'y tumigil ang oras. Nakatingin siya sa akin nang may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit may kutob akong ito na ang simula ng pagbabagong hinahanap ko. Kat, mahal kita. Parang kidlat na tumama sa akin ang kanyang mga salita. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Gusto kong magalit, gusto kong umiyak, ngunit higit sa lahat, gusto kong umamin din sa kanya. Mark, hindi ko alam kung... Bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan ng aking mga kamay. Alam kong magulo ito, pero totoo. Alam kong mali dahil may Angela ako. Pero hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa'yo.
Naramdaman kong may pumatak na luha mula sa aking mga mata. Sa wakas, narinig ko rin ang mga katagang hindi ko inasahan mula sa kanya. Pero paano na si Angela? Paano na ang kanyang pamilya? Bago ko pa man masagot ang kanyang pag-amin, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Napatigil kami at sabay na napalingon. Si Aling Clara, nakatayo sa may pinto, may hawak na telepono at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nakatayo roon, ngunit ang tingin niya sa amin ay tila isang matalim na sibat. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. May halong pagtataka at galit. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang tanong. Parang bumagsak ang langit at lupa sa akin. Sa isang iglap, ang lahat ng lihim ay tila ba gusto nang sumabog. Ang mga mata ni Aling Clara ay tumingin mula kay Mark papunta sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at pag-aalala. Sa puntong iyon, alam ko na kailangan ko ng magdesisyon. Ang pag-amin ni Mark ay nagbigay sa akin ng tapang. Ngunit ito rin ang nagdala sa akin sa mas komplikadong sitwasyon. "Aling Clara, ako po." Nanginginig kong simula. Ngunit biglang nagring ang telepono ni Aling Clara. Tumalikod siya sandali upang sagutin ito. Habang nag-uusap siya sa telepono, si Mark ay nanatiling nakatayo sa tabi ko. Hawak pa rin ng aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Matapos ang pag-uusap sa telepono, lumapit muli si Aling Clara sa amin. "Kailangan nating mag-usap," seryoso niyang sabi. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi ko na kayang itago pa. Ngunit paano ko nga ba haharapin ang lahat? Paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko para sa lalaking dapat ay hindi ko minahal? At paano ko maipapaliwanag ang lahat kay Angela na alam kong masasaktan sa pag-amin ko? Sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa isip ko. Ano ang mangyayari sa amin ni Mark kapag nalaman ng lahat ang totoo? Sa kabila ng lahat ng naganap sa nakaraang mga linggo, hindi ko pa rin mapaniwalaan ng aking sitwasyon. Para akong tau-tauhan sa isang teleserye, ngunit ang mga luha at sakit ay tunay. Nagsimula ang lahat nang matuklasan kong may lihim na relasyon ako kay Sir Jonas. Ang guwapong amo kong may kasintahan. Ang mga gabing puno ng pagnanasa ay unti-unting napalitan ng mga araw ng pagkabalisa at takot sa posibilidad na mabunyag ang aming lihim. Hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang lahat. Sa tuwing magkasama kami ni Sir Jonas, tila nakakalimutan ko ang mga panganib na dulot ng aming relasyon. Ngunit sa tuwing mag-isa ako sa aking silid, hinahabol ako ng konsensya at mga alalahanin. Lalo na kapag naiisip ko si Ma'am Clarice, ang kanyang nobya. Mabait siya at laging magiliw sa akin, kaya't hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding guilt. Isang gabi, habang tahimik akong naglilinis ng sala, bigla akong nakaramdam ng presensya sa likuran ko. Si Sir Jonas. Nakatitig siya sa akin. Namumula ang kanyang mga mata. Halatang lumipas ang magdamag na hindi siya nakatulog. "May kailangan tayong pag-usapan," bulong niya habang dahan-dahang lumalapit. Napabuntong hininga ako at tumango. Alam kong darating ang oras na ito, ngunit hindi pa rin ako handa. Dinala niya ako sa kanyang opisina at doon, inilahad niya ang kanyang plano. Gusto niyang ipagpatuloy ang aming relasyon, ngunit gusto rin niyang maging patas kay Ma'am Clarice. Nagpasya siyang maghiwalay muna sila upang bigyang linaw ang kanyang damdamin. "Hindi ko kayang lokohin siya ng ganito," sabi niya. Puno ng sinseridad ang kanyang tinig. Bagamat maluwag sa kalooban ko ang kanyang desisyon, hindi pa rin maalis sa akin ang takot. Paano kung malaman ni Ma'am Clarice ang tungkol sa amin?
Paano kung may makakita sa amin sa labas? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko ang kapanatagan sa kanyang mga salita. May pag-asa. Lumipas ang ilang araw na parang wala akong ibang ginawa kundi maghintay. Nagpatuloy ako sa aking mga gawain, ngunit ang bawat tunog ng telepono o pagkatok sa pinto ay nagdadala ng kaba. Hanggang sa isang hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, lumapit si Ma'am Clarice. Napangiti siya sa akin, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan kitang makausap, Marie. Aniya, sabay hawak sa aking kamay. Pumayag ako, kahit na ang tibok ng puso ko ay tila gusto nang tumakas. Naupo kami sa maliit na hardin sa likod, at doon, nagsimula siyang magsalita. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanilang relasyon ni Sir Jonas, ang mga pinagdaraanan nilang pagsubok, at ang kanyang pangamba na may nangyayaring hindi maganda. Alam ko namang may mga bagay na hindi ko kontrolado. Malungkot niyang sabi. Pero ang pinakaayaw ko ay ang lokohin ako ng taong mahal ko. Napalunok ako at bahagyang napayuko. Hindi ko alam kung paano ako tumingin sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon kung paano sasagutin ang kanyang mga pahayag, dumating si Sir Jonas. Halatang galing siya sa pagtakbo, humihingal at puno ng pawis. Clarice, kailangan nating mag-usap. Mariing sabi niya, sabay tingin sa akin. Marie, pwede mo kaming iwan muna. Tumayo ako at lumayo. Ngunit hindi ko naiwasang lingunin sila. Nakita kong hinahawakan ni Sir Jonas ang mga kamay ni Ma'am Clarice. At sa kabila ng distansya, naririnig ko ang pira-piraso ng kanilang usapan. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin, Mariing sabi ni Sir Jonas. Pero kailangan kong maging totoo sa'yo at sa sarili ko. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na umaasang magiging maayos ang lahat. Na anuman ang magiging desisyon ni Sir Jonas, magiging patas siya sa aming dalawa ni Ma'am Clarice. Ngunit hindi ko inaasahang maririnig ang sumunod na mga salita. Clarice, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Aniya, hindi lang ito tungkol sa atin. Kailangan mong malaman na. Bigla siyang napatigil. At sa likod niya, isang anino ang lumitaw mula sa pinto. Isang taong hindi ko inaasahang darating sa mga oras na iyon. Jonas, sabi ng bagong dating na boses, puno ng awtoridad. Ano itong naririnig ko? Napalunok ako at naramdaman kong bumagsak ang mundo ko. Ang ama ni Sir Jonas, ang may-ari ng bahay at ang tunay kong amo, ay nakatayo sa harapan namin. Mukhang alam na niya ang lahat. Sa araw-araw na pag-ikot ng aking buhay bilang isang katulong sa bahay ng amo ko. Hindi ko akalaing sa kabila ng mga utos at gawain, may isang damdamin ang unti-unting namumuong lihim sa aking puso. Si Marco, ang lalaki ng amo kong si Senyora Isabel, ay nagpatibok sa pusong matagal nang natutulog. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Ngunit ang mga ngiti niya, ang mga sulyap na tila may kahulugan, ay nagbigay sa akin ng lakas sa kabila ng hirap ng buhay sa ibang bansa. Kat, halika nga dito. Tawag sa akin ni Senyora Isabel isang umaga habang abala ako sa kusina. Nagmamadali akong lumapit, bitbit ang basahan, at ang aking ngiti, kahit pa ang saya sa puso ko ay may halong kaba. Nakatayo si Marco sa tabi niya. Naglalakad sa hardin, tila walang pakialam sa mga nangyayari sa loob. Pakiayos nga ang bulaklak sa hardin. Gusto kong maganda ang tanawin dyan. Utos niya sa akin. Habang inaayos ko ang mga bulaklak sa hardin, naramdaman ko ang presensya ni Marco sa likuran ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kat, ang ganda ng pagkakaayos mo. Bulong niya sa akin na para bang musika sa tenga ko. Salamat Marco, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sagot ko.
pilit na itinatago ang ngiti at ang damdamin. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mapansin ang paglapit ni Marco sa akin. Sa tuwing mag-isa ako sa kusina o sa hardin, naroon siya, tila may naisip parating. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko. Alam kong may kasintahan siya, si Senyora Isabel, na siyang amo ko. Ngunit ang puso ko'y pilit na bumabalik sa kanya, kahit na alam kong mali. Isang gabi. Habang abala ako sa pag-aayos ng hapunan, lumapit si Marco sa akin. "Kat, pwede ba kitang makausap?" Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. "Oo naman, Marco. Ano ba yon?" Sagot ko. Kahit pa ang kaba ko'y tila nadodoble. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ko mapigilang sabihin sa'yo. "Kat, mahal kita." Diretsahan niyang sabi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Alam kong mali ito, pero ang puso ko'y tila natutunaw sa mga salitang binitiwan niya. "Marco, may kasintahan ka. Amo ko si Senyora Isabel." Paalala ko. Pilit na itinatago ang damdamin. Alam ko, Kat, pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero ikaw ang gusto ko. Sagot niya. Sa mga sumunod na araw, pilit kong iniwasan si Marco. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Sa tuwing makikita ko siya, naguguluhan ako. Alam kong mali, pero ang puso ko'y nagre-rebelde. Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto ni Senyora Isabel, may natagpuan akong liham sa ilalim ng kanyang unan. Isa itong liham na tila mula sa isang abogado. Binasa ko ang liham, at ang mga salita'y tila nagpatigil sa mundo ko. "Senyora Isabel, kami po ay humihiling ng inyong presensya sa korte para sa pagdinig ng inyong kaso laban sa inyong kasintahan, si Marco." Hindi ko na natapos ang pagbabasa. Naguluhan ako. Ano ang ibig sabihin nito? May kaso si Marco laban kay Senyora Isabel? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa mga sumunod na araw, pilit kong tinangkang alamin ang sitwasyon. Nagtanong-tanong ako sa mga kasamahan ko sa bahay, ngunit wala silang alam. Si Marco ay patuloy pa ring lumalapit sa akin, tila walang alam sa nangyayari. Hanggang sa isang gabi, habang nag-uusap kami sa hardin, hindi ko naiwasang itanong sa kanya. "Marco, ano itong narinig ko tungkol sa kaso mo kay Senyora Isabel?" Nagulat siya sa tanong ko. "Paano mo nalaman, Kat?" Tanong niya. Ang mga mata'y naglalabas ng pag-aalala. "May liham akong nakita sa kwarto ni Senyora Isabel. Ano ba ang nangyayari?" Tanong ko. Puno ng pag-aalala. "Hindi ko alam kung paano mo nalaman pero tama ka. May kaso siya laban sa akin. Pero hindi ko siya niloko, Kat. May ibang tao ang gumagawa nito." Paliwanag niya. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng pag-aalala. Sino ang ibang tao? Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang puso ko'y tila naguguluhan sa mga nangyayari. Sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang magtiwala kay Marco. Ano ang susunod na mangyayari? Sino ang taong gumagawa ng kaguluhan sa kanilang relasyon? Sa mga sumunod na araw, pilit kong inalam ang sitwasyon. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong pag-uusap mula sa kwarto ni Senyora Isabel. Ang tinig ay hindi pamilyar. "Senyora, hindi mo ba alam? Sikat ang dahilan kung bakit nagkakagulo kayo ni Marco." Hindi ko akalaing ako ang tinutukoy. Sino ang nagsasalita? Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga tanong sa isip ko'y tila walang katapusang bumabalot sa akin. Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang puso ko'y pilit na humahanap ng kasagutan, kahit pa ang landas ay tila madilim at puno ng panganib. Ano ang susunod na mangyayari sa buhay ko bilang katulong na nahulog sa maling tao? Pagkatapos ng ilang linggong hindi pag-imik sa aming sitwasyon, tila may bumabagabag sa akin,
na hindi kayang patahimikin ng kahit anong gawain. Ang mga gabing dati puno ng pananabik ay napalitan ng mga gabing puno ng kaba at pag-aalala. Si Daniel, ang lalaking dati tila isang misteryosong pangarap lamang, ay ngayon naging isang masalimuot na bahagi ng aking buhay. Ngunit kasama ng kasiyahang dala ng kanyang presensya ay ang bigat ng kasalanang pilit kong ikinukubli. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng silid ng aking amo, si Madam Clara, nadiskubre ko ang isang liham na naiwan sa kanyang mesa. Hindi ito nakaselyo, kaya't hindi ko napigilang sumilip. Ang liham ay mula kay Daniel. At habang binabasa ko ito, unti-unting naglaho ang lahat ng pag-asa na pilit kong itinataguyod. Clara, ang unang linya ng sulat, mahal kita at handa akong gawin ng lahat para patunayan sa iyo ito. Nanginginig ang aking mga kamay habang patuloy na binabasa ang liham. Ipinagtapat ni Daniel ang kanyang nararamdaman para kay Madam Clara, ang tunay niyang kasintahan. Ang sakit na dulot ng kanyang mga salita ay tila mga patalim na unti-unting bumabaon sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng ipinakita niyang pagmamahal sa akin, siya pa rin pala ay nakatali sa kanyang amo. Bumalik sa akin ang mga alaala ng aming mga tagpo, mga halik na puno ng pagnanasa, mga yakap na tila walang hanggan. Ngayon, lahat ng iyon ay parang isang malaking kasinungalingan. Sa kabila ng lahat ng aming pinagsamahan, siya pa rin ay may ibang iniibig. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, hindi ko napigilang mapaluha. Ang mga luhang iyon ay tanda ng lahat ng sakit at pagkabigo na nararamdaman ko. Ang pagkakaalam na ang pagmamahalan namin ni Daniel ay isang bagay na hindi pwedeng ipagsigawan sa mundo ay nagpabigat sa akin. Ngunit ngayong nalaman ko ang tungkol kay Madam Clara, parang wala na akong karapatang umasa. Sa araw ding iyon, habang abala si Madam Clara sa pagtatrabaho, lumabas ako ng bahay para huminga ng sariwa at mag-isip. Naglakad-lakad ako sa parke. Pilit na inaalis sa isip ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngunit kahit sa aking pag-iisa, tila baga naririnig ko ang tinig ni Daniel na nagtatanong kung bakit ko siya iniwasan. Nang bumalik ako sa bahay, nadatnan ko si Daniel na nag-aabang sa akin sa labas ng gate. Sa kanyang mga mata ay bakas ang pag-aalala at pagkalito. "Anong nangyari, Mia?" Tanong niya sa akin habang ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Gusto kong sumigaw at itanong kung bakit niya nagawa sa akin ito. Ngunit ang aking puso ay tila nawala ng lakas. "Kailangan nating mag-usap," sabi ko na lamang. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Naglakad kami papunta sa malapit na kafe, kung saan kami pwedeng mag-usap nang hindi kami maririnig ng iba. Pagkaupo pa lamang namin ay agad ko na siyang hinarap. Kita sa aking mukha ang lahat ng emosyon na pilit kong itinatago. "Nakita ko ang sulat mo kay Madam Clara," diretso kong sabi. Hindi ko na kayang paligoy-liguyin pa. Natahimik si Daniel, halatang nagulat sa aking sinabi. "Mia, hindi mo naiintindihan..." "Anong hindi ko naiintindihan, Daniel? Na may iba kang mahal? Na ang lahat ng ito ay isang laro lamang para sa'yo?" Hindi siya sumagot. Sa halip, yumuko siya at tila ba nawalan ng lakas para magpaliwanag. "Mia, mahal kita," sabi niya sa wakas. Pero hindi ako ang pinili mo." Putol ko sa kanyang sasabihin. Tila may bumagsak na isang pader sa pagitan namin. Ang sakit na dulot ng kanyang mga salita ay hindi matatawaran. Pilit kong inunawa ang kanyang sitwasyon. Ngunit paano nga ba magiging sapat ang mga paliwanag kung ang kanyang puso ay nakatali sa iba? Habang nag-uusap kami, hindi ko na malayang papalapit na pala si Madam Clara sa aming kinauupuan. Ang kanyang presensya ay parang malamig na hangin na nagpatigil sa aming pag-uusap.
Kita sa kanyang mukha ang pagtataka at pag-aalala. Mia, Daniel, anong nangyayari dito? Tanong niya. Halatang naguguluhan. Hindi kami makakibo ni Daniel. Ang takot na bumabalot sa akin ay tila isang higanting alon na handang lumamon sa akin anumang oras. Ang mga mata ni Madam Clara ay naglalakbay mula sa akin patungo kay Daniel. Naghahanap ng kasagutan sa katahimikan ng kanyang kasintahan. At sa puntong iyon, naisip kong ito na marahil ang katapusan ng aming lihim. Ngunit hindi ko inaasahan ang mga sumunod na mangyayari. Sa likod ni Madam Clara, lumitaw ang isang pamilyar na mukha na hindi ko inasahang makikita sa ganitong sitwasyon. Si Marco, ang matalik na kaibigan ni Daniel na matagal nang may lihim na pagtingin sa akin. Mia, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco. At sa kanyang mga mata ay may bakas ng pag-asa at determinasyon. Ang lahat ng ito ay tila isang malaking laro ng pagkakataon na hindi ko maunawaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano ang tunay na layunin ni Marco sa kanyang biglaang pagdating? Sa mga nakaraang linggo, tila ang bawat hakbang ko ay pinag-iisipan ng mabuti. Hindi ko na alam kung paano ko naisip na makipagrelasyon kay Marco, ang lalaki ng amo ko. Ngunit narito na ako, nasa gitna ng isang sitwasyong hindi ko inaasahan. Ang mga lihim na pagkikita namin ay puno ng kilig at kaba. Ngunit hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung paano ito magtatapos. Isang gabi, habang abala sa kusina sa paghuhugas ng pinggan, narinig ko ang usapan ni na Ma'am Clarissa at Marco. Nasa sala sila at kahit papigil ang kanilang boses, dama ko ang tensyon sa paligid. Ang boses ni Ma'am Clarissa ay may halong lungkot at galit, samantalang si Marco ay tila nagtatangkang magpaliwanag. Marco, hindi ko na alam kung paano pa tayo makakabangon dito, sabi ni Ma'am Clarissa. Ang dami nang nagbago at parang hindi ko nakilala ang sarili ko. May kung anong kumurot sa puso ko. Bawat salitang binibitawan ni Ma'am Clarissa ay tila patak ng ulan sa aking katauhan. Alam ko ang dahilan ng kanilang alitan. Ako. Ako ang nagdulot ng lamat sa kanilang relasyon. At sa kabila ng kasiyahan ko kay Marco, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagsisisi. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Lumabas si Marco, mukhang balisa. Dumiretso siya sa kusina at agad akong nagkunwaring abala sa aking gawain. Rina, bulong ni Marco habang lumalapit. Kailangan natin mag-usap. Tumigil ako sa paghuhugas at tumingin sa kanya. Ano yung nangyari? Mukhang pagod ka. Si Clarissa. May nararamdaman siya, sabi ni Marco, halatang nag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko pa siya mapapakalma. Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ang relasyon namin ni Marco ay isang lihim, ngunit unti-unti na itong nagiging malinaw kay Ma'am Clarissa. Ano kang plano mo? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinapakalma ang aking boses. Rina, hindi ko siya kayang saktan ng ganito. Mahal ko siya, pero mahal kita sa ibang paraan. Sagot ni Marco. At habang sinasabi niya ito, parang may tumusok sa puso ko. Alam ko ang kahulugan ng mga salitang iyon. Wala kaming patutunguhan. Nais niyang bumalik sa dati. Nais niyang ayusin ang relasyon nila ni Ma'am Clarissa. At sa puntong iyon, alam kong kailangan ko nang bumitiw. Habang nag-uusap kami ni Marco, biglang may kumatok sa pintuan. Si Ma'am Clarissa, halatang hindi mapakali, ay pumasok sa kusina. Marco, may kailangan tayong pag-usapan, sabi niya. Hindi man lang tumingin sa akin. Rina, maari mo bang sandaling iwan kami? Tumango ako at mabilis na lumabas ng kusina. Habang naglalakad palayo, naririnig ko ang garalgal na boses ni Ma'am Clarissa. Ramdam ko ang sakit sa kanyang tinig at nagdesisyon akong hindi na pumasok sa kanilang usapan.
Ang kailangan ko ay espasyo, oras para makapag-isip, at higit sa lahat, kailangan kong masagot ang mga tanong na bumabagabag sa akin. Sa aking kwarto, sinubukan kong magpahinga ngunit hindi ko magawang mapanatag. Lumabas ako sa balkonahe upang makalanghap ng sariwang hangin. Ang mga bituin sa langit ay tila nakatingin sa akin, nagmamasid sa mga kilos ko. Sa likod ng aking isip, naisip ko ang lahat ng nangyari. Ang mga lihim na pagkikita, ang mga matatamis na sandali na puno ng kasalanan. Habang nakatayo roon, narinig ko ang tunog ng telepono ko. Isang mensahe mula kay Marco. Rina, kailangan ko ng tulong mo. May nalaman si Clarissa na hindi ko inaasahan. Agad akong kinabahan. Ano ang nalaman ni Ma'am Clarissa? At paano ko ito maiintindihan kung hindi ko alam ang kabuuan ng sitwasyon? Kinuha ko ang telepono at nag-reply. Ano yung nalaman niya, Marco? Hindi nagtagal, tumunog muli ang telepono. May larawan tayong magkasama sa kanyang email. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Paano nagkaroon ng larawan? Sa kabila ng pag-iingat namin, may isang lihim na nagbunyag. Habang nag-iisip ng maaaring gawin, biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Bukas, Rina, sabi ni Ma'am Clarissa. Ang tinig niya puno ng determinasyon. Kailangan kitang makausap. May dapat kang ipaliwanag. Parang bumagsak ang mundo ko. Ang lahat ng pinaghirapan kong itago ay unti-unti nang nalalantad. Ngunit sa kabila ng takot at kaba, may isang bahagi sa akin ang handang harapin ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Ngunit alam kong hindi ko na kayang magtago pa. Sa mga susunod na oras, alam kong marami pang mangyayari. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na ito magiging madali. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang lahat. Mula sa simpleng trabaho, bilang isang katulong sa bahay ng mayamang amo, naging komplikado ang takbo ng aking buhay. Nakapasok ako sa kanilang tahanan bilang isang OFW sa Dubai. Dala ang pangarap na makapag-ipon para sa aking pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang puso ko sa lalaking amo ko, si Amir, na may kasintahan, si Leila. Hindi ko ito sinadya. Minsan, ang puso ay may sariling isip, hindi mapipigilan. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng tinginan, hanggang sa hindi ko na mapigilan ang damdamin ko. Lalo pang gumulo ang lahat nang magsimula kaming mag-usap ng madalas. Palihim, sa tuwing wala si Leila sa bahay. Ngayon, sa ika-10 bahagi ng aming kwento, narito ako sa loob ng maluwang na kusina. Tahimik ang paligid, maliban sa mahihinang tunog ng makinang panghugas. Nag-iisa ako. Si Amir ay nasa opisina, habang si Leila ay nagpunta sa spa kasama ang mga kaibigan. Nag-iisip ako kung paano ko haharapin ang nararamdaman ko. Nais kong tapusin ang lahat bago pa man tuluyang masira ang kanilang relasyon dahil sa akin. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang mga huling salita ni Amir. Hindi ko alam kung paano kita bibitawan, Lena. Mahal kita. Parang sirang plaka iyon sa aking utak, paulit-ulit, lalo na sa tuwing mag-isa ako. Pero alam ko, may mali sa sitwasyong ito. Kasama niya si Leila, at hindi ako ang nararapat para sa kanya. Habang naglilinis ako ng kusina, biglang may narinig akong kaluskos mula sa likod. Nilingon ko ito at nakita si Amir. Nakatayo sa may pintuan. Nakatitig sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang pagdating. Dapat ay nasa opisina pa siya. Lena, sambit niya. Puno ng kaba ang kanyang tinig. Lumapit siya sa akin at ramdam ko ang bigat ng sitwasyon sa bawat hakbang niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko. Pilit na tinatago ang aking pagkabigla. Kailangan kitang makausap. Hindi ko na kayang itago pa. Seryoso ang kanyang mukha.
At alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Amir, alam mong mali ito. Sagot ko. Pilit na umiiwas sa kanyang tingin. May kasintahan ka. Hindi pwede ito. Ngunit sa halip na sumagot, lumapit siya at hinawakan ang aking mga kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang palad. At ang tibok ng puso ko ay tila sasabog. Mahal ko si Leila, pero sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang damdamin ko para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Alam kong mali ito, pero ayaw ko siyang saktan. Gusto kong maging matatag. Ngunit ang puso ko ay tila naglalaban. Lena, magpapasya na ako. Hindi ko kaya ang dalawang relasyon. Kailangan kong sabihin kay Leila ang totoo. Mahal kita at kailangan kong harapin ito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko akalaing aabot kami sa puntong ito. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw, ngunit hindi ko magawa. Pakiramdam ko ay nasa isang malaking bangin ako, at ang susunod na hakbang ay maaaring magbabagsak sa akin. Amir, mag-isip ka. Isipin mo si Leila. Sambit ko, pilit na itinatama ang sitwasyon. Ayokong masaktan siya dahil sa akin. Ito ang tamang gawin, Lina. Hindi kita kayang itago sa kanya. Kailangan kong maging totoo sa sarili ko. Bago pa man ako makasagot, narinig namin ang pagdating ni Leila. Napatigil kami. Ramdam ko ang kaba ko. At alam kong ganito rin ang nararamdaman ni Amir. Lina, nandito ka pala. Bati ni Leila. Masaya ang tinig. Hindi pa niya alam ang nangyayari at wala siyang kaalam-alam sa gulong dala ko sa kanilang buhay. Nandito rin pala si Amir. Dagdag niya. Sabay halik sa pisngi ng kasintahan. May sorpresa ako sa'yo, mahal. Sabi ni Leila, puno ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Ang sitwasyon ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Nakatingin si Amir sa akin at alam ko ang kanyang desisyon. Babe, may kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang sambit ni Amir. Puno ng determinasyon sa kanyang boses. Ramdam ko ang tindi ng sitwasyon at alam kong ito na ang simula ng malaking pagbabago sa kanilang relasyon. Habang inaabangan ko ang mga susunod na salita ni Amir, biglang nagring ang telepono. Si Leila ang sumagot at ang kanyang mukha ay nagbago. May halong kaba at pagkabigla ang kanyang ekspresyon na tila isang masamang balita ang natanggap niya. Amir, kailangan nating mag-usap. May nangyari kay Papa. Sabi ni Leila, puno ng takot ang kanyang tinig. At doon natapos ang aming usapan. Puno ng cliffhanger at hindi inaasahang pangyayari. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang pagtatapat ni Amir ay naudlot at ang aming sitwasyon ay naipit sa isang hindi inaasahang pangyayari. Sa kabila ng lahat, alam kong ito ay simula lamang ng mas malaking gulo na darating sa paglayo ni Leila. Hindi ko maiwasang isipin kung ano nga ba ang mangyayari sa aming tatlo. Sa likod ng bawat hakbang, naroon ang takot at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tadhana ang magtatakda ng aming kapalaran.